Eto na nga hinihintay ninyo, Kim Chiu Ibinida Foodie Moment with Paolo Avellino. Nakahinga na ng maluwag si Kim Chiu matapos ang sunod-sunod na concert nila ni Paolo Avellino sa US at Canada. Bumalik sa social media ang aktres at ibinahagi ang mga sweet at foodie chromatic moment nila ni Paolo sa isang restaurant at outdoor cafe. Ipinakita rin niya ang ilang mamahaling pagkain kabilang na ang mula sa isang Michelin-rated restaurant. Hindi pa malinaw kung sa US o Canada kinunan ang mga naturang larawan pero patuloy ang bonding nila sa pagkain at biyahe. Parang feeling ko sa US at Canada yan, parang pinaghiwalay. Medyo na late lang ng pagpo-post itong si Kim dahil busy sila eh. O, kasi magkakaiba ang damit ni Kim sa mga restaurant na pinuntahan nila. Compilation ng mga compilation ng yan. restaurant niya. Ayun. At ito lang, totoo naman talaga na ito yung hinihintay natin na magbahagi si Kim or si Paolo ng foodie ganap nila. Kasi nga, maliban nga dun sa kanilang jogging na hindi nawawala ever since na naging magka-love team sila. Hindi nawawala yan kanilang jogging sa abroad. At yung pag-explore nila ng iba't ibang masasarap na pagkain dyan. Gumagastos talaga ang Kim Pao. Pero feeling ko si Paolo ang gumasos dyan. Sa Pagkain, sa Of lahat na yan. course. Kasi alam ba kung bakit? Lalo na dun sa Toronto. Dahil? Kasi nga umami na si Kim. Okay. Kala ko, Parang, hindi rin kung nakita nyo yung reaction ni Paolo nung hinampas siya ni Kim. Nung tama na, yun nga yung diba? sinasabi ko sa'yo, diba? Yung sinasabi na hinampas. Grabe ginanon. hampas. Hinampas niya ganun. Ang ibig sabihin Sana ng this time tama na, tama ibig na. sabihin ay correct na. Correct. Sana sakto na. Kasi nga yung dati, lagi siya nagkakamali. Totoo naman, dahil hindi nagkatuluyan. So sana this time, tama na, sabay hampas. Kita mo yung gumanon talaga si Paolo. Yun. Siyempre naman, nag-workout si Kim, ano? At yun, siguro ito na yung moment na masasabi nating confirm yan na. Uy, pero ako natutuwa ako sa Kim Paulania. Can you imagine? Meron sa group chat, no? Merong pahulaan kung anong susutin sa Toronto Toronto. ng Kim Pao na yellow. Yung mga sumagot na yellow, may pa-Gcash. Kung alam ko lang, sumagot din sa... Kasi feeling ko talaga yellow rin ang isusot nila. Bakit mo naman nasabing yellow? Sabi nga nung kinumpleto yung Philippine flag. May blue, may red, May white. Tsaka may yellow. May yellow. Oo nga, no, Philippine flag. Pero hindi pa naman Independence Day, di ba? Pero going back, yan lang naman talaga. For sure naman si Paul. At ang dami nilang kinain, ha. Grabe, parang ito kasi parang ano bang tawag doon, yung parang reward ng dalawa sa isa't isa kapag yung energy level, kapag yung hype at saka yung energy level nila ay tumodo sa kanilang mga concert, sa kanilang mga shows. Correct. Yun eh, hindi sila mahilig mag-party, hindi sila mahilig uminom. Si Kim napakadalang. Pag meron lang Pero mga okasyon. yung pagkain din kasi nila, hindi naman ganun ka... Kasi si Paolo, hindi naman siya nga. mahilig kumain ng kung anik-anik, di ba? Pero nakita mo naman, di ba yung mga foodie na yan? Ubus Feeling kaya ko ni Kim puro mga ano yan eh. Halos lahat dyan ay veggie. Sabi ni Frankie Sebedo, 5475, the Michelin restaurant is in Orange County, near Anaheim. It's very expensive. My hubby and I go there frequently for dinner, and the most we spend for dinner is $1,800 for two. Ay, kompletong ano to. Kompletong okay. meal. Grabe, 1,800. So magkano yun? Plaza called Knife Plate in Mga 80,000, mga ganun. Ay, grabe naman. Ay, oo nga, Sobra, no? 80,000. Kasi 60,000 ang 1,000. Oo nga. Talbog, parang paano nga, no? Ay, sayang. Sa Anaheim to, pero sa Toronto. Samantalang tayo, 1-2 na yung pinakamalaki. Ha? 1-2. Hindi naman natin makakain pag sobrang di ba? Correct, lalo na ikaw, di ba? Mas maganda yung unti-unti pero ninanamnam. Ayan na, of course, shoutout kay Lorna Anselmo at kay, Lucy Rivera na ito ang tuwa kasi talaga finally nagkaroon ng photo opportunity yung mga nanonood sa atin sa Kim Pao. Talagang iba ang nila, no? Charisma, iba talaga ang budget nila. Talagang bumibili sila ng mamahaling ticket para makasama ang Kim Pao.
Eto naman ang sabi ni sabi kasi ni ano, sabi kasi ni Carlos Miguel, nagpapagamit ka ng credit card si Pao kaya sure yan si Pao ang gumagastos kasi generous boyfriend yan. Sabi gano'n ni Maria Elena, sisimalit pa daw na ang bigay sabi ni Pao. Malit pa nga ang kung tutuusin yung almost 100,000 na bill ng Kim Pao dyan, ay maliit pa yan kung ikukumpara mo sa ligayang naibigay ni Kim kay Paolo Abilino. Inaasahan nga natin na si Paolo ang unang aamin pero it turned out na si Kim pala nagbigay ng idea. Nakakaloka itong dalawang ito. Pero teka muna ha, saan ba papunta ang Kim Pao ngayon? Medyo tahimik sila, di ba? So, ano kaya? Either, yung hula naman, pabalik ng Pilipinas o papuntang New York. New York. Ano ba? O Sabi may gano'n extension kasi, ng bakasyon talaga. oo, sabi kasing gano'n nila, yung mga nakikita ko nag-comment ngayon, ang sabi nila, pauwi na daw ng Pilipinas. Posible naman pauwi ng Pilipinas. Ako din, tingin ko. Posible. Di palagi nga natin sinasabi, abangan na lang natin kung anong magaganap. Bakit nga ba? Minamadali na ba ang Copino, ang production? Ay, kompleto na ba? Parang lahat sila sino ba? Yung mga pinresent kasi doon, parang nagpe-prepare na for shooting eh. Hindi naman sabay-sabay yung ipapalabas of course doon sa streaming app. Pero hindi natin alam, baka mamaya mauna pa nga yung Copino. Oo nga eh. Dapat nga siguro kasi maganda kasi ang klima ngayon. Dapat talaga i-shoot yan dun sa hindi umuulan. Ay, ang saya pag pumunta sila sa Korea. Yeah. Oo. Mahirap kasi mag-shooting pag umuulan. Ay, panalo. Na-imagine ko na ang look ni Kim pag nasa Korea. Di ba? Ano ba tawag doon? Naka-traditional. Oo, kasi di ba? Si Paolo kaya. Tsaka heavy heavy drama to eh. Ayun naman ang wini-wish nila. Ako, di ba yun ang sinasabi? Yung kailangan heavy drama. Talagang subukan ng husay. Pero syempre, in the middle of ng mga ganyan, ng mga sobrang iyakan, mga drama-drama na ganyan, dapat may pakilig pa rin. Dapat sa simula. Masyado kasing mabigat. Dapat sabihin sa pakilig, tas iyakan, tas pakilig. Halakakan. Tas yung dulo talaga yung todo-todong pakilig. Yung laplapan yung gano'n yung mga gusto. Gumaganon na. Charot-charot lang. Pero nakakatuwa. Congratulations, Kim Paulandia. Napaka-successful ng concert ng Kim Pao. Magmula pa sa Red City, Anaheim, and then sa Edmonton at saka sa Toronto. Kayo ang dahilan kung bakit naging successful ang concert na yan. Kaya talagang sabi nga nila, nagkulay blue or violet daw yung mga basher na talagang nagsasabi na wala yan, hindi yan bibenta, hindi yan kakagatin. So anong ngayon? Oo nga. Anong nangyari nga daw sa iba? Nag-violet na raw sa sobrang gigil. Ay, marami kasing nega. Huwag niyo napansin yung mga nega. Busit ako sa ganyan. Yung parang magko-concert pa lang inenega na. Sasabihin, ay walang bumibili ng ticket. Eh paano nyo naman? Nag-mind conditioning. Correct. Parang sinasabi nga nila, di ba? Pero wag niyo na pansinin at ang importante ay tagumpay ang inyong malawakang imbitasyon at malawakang paggastos. Yeah. Kasi yung iba talaga gumastos. Biruin mo yung nanood sa Toronto sa papuntang tsaka sa Edmonton, galing pa ng Calgary tsaka ng Alberta. Biruin mo ganyan. Teka muna, sabing gano'n ni Carlos Miguel, ang Copino daw ay papalaba sa November pa, kaya baka malapit sila mag-shooting. Oo. Ay sabi naman ni Maria Elena, si Agustin, ngayon mas napatunayan ng ngayon mas napatunayan ng Ignacia na gold mine ang Kim Pao. Nakakatawa talaga si Mariel Elena Agustin. Lot and Friends daw. Manega. Ang balitang Kim Pao ibinida ang foodie moment after World Tour ay isang light feel-good update na talagang swak sa fans ng tambalang Kim Chiu at Paolo Avellino. Sa totoo lang, pagkatapos ng isang nakakapagod pero successful na World Tour, normal lang na mag-unwind sila. And what better way to do that than through food? Ipinapakita nito na bukod sa pagiging busy celebrities, marunong din silang mag-enjoy sa simpleng bagay tulad ng pagkain at pagre-relax. Ito yung side nila na madaling makarelate ang fans, yung tipong kahit sikat, tao pa rin. Bukod pa doon, ang ganitong foodie moments ay nagiging extension ng kanilang bonding. Hindi lang ito tungkol sa pagkain, kundi sa shared experiences nila bilang magka-partner sa projects at posibleng sa personal na closeness na kinikilig ang fans. Kaya lalong tumitibay ang kanilang chemistry sa mata ng publiko. May isa pang angle dito.
branding. Sa panahon ngayon, ang mga artista hindi lang sa acting umiikot, pati lifestyle content mahalaga na rin. Kapag nagpo-post sila ng ganitong moments, parang mas nagiging accessible sila sa audience na nakakatulong sa kanilang overall popularity. Kung may dagdag pa, posible ring maging stepping stone ito sa future collaborations, like endorsements, food-related vlogs, o kahit sariling negosyo balang araw. Hindi malayo yun lalo na kung consistent nilang pinapakita ang ganitong interest. Sa kabuuan, simpleng balita man, pero may dalang kilig, relatability at dagdag engagement sa fans. At sa totoo lang, minsan yung ganitong casual moments pa ang mas tumatatak kaysa sa scripted appearances. Kung gusto, sa balitang Kim Pao ibinida ang foodie moment after World Tour. Simple lang siya sa ibabaw, but actually, may ilang interesting na ibig sabihin behind it. Una, magandang indikasyon ito na after a busy at nakakapagod na schedule, marunong mag-recharge sina Kim Chiu at Paolo Avellino. Hindi lang puro trabaho, may balance. At yung pagkain bilang bonding activity, very natural at relatable, kaya madaling kumonek ang fans. Pangalawa, nakakadagdag ito sa kilig factor ng tambalan. Kahit walang grand gesture o scripted scene, yung simpleng sabay na pagkain o pag-share ng moments, sapat na para buhayin ang imagination ng supporters nila. Minsan nga, mas effective pa ito kaysa sa mga eksenang pang-drama. Pero sa kabilang side, kailangan din maging realistic. Hindi lahat ng ganitong moments ay dapat i-interpret agad bilang something deeper. Pwedeng genuine bonding lang ito as colleagues or friends. Kaya okay lang kiligin, pero maganda na grounded pa rin ang expectations. Sa kabuuan, positive at feel-good na balita ito. Nakakatulong sa image nila bilang relatable at down-to-earth na celebrities habang patuloy na pinapakilig ang fans. Pero hindi rin dapat masyadong i-overanalyze beyond what is shown. Ang balitang, Kim Pao ibinida ang foodie moment after World Tour ay maaring simple sa unang tingin. Pero kapag sinuri mo ng mas malalim, marami itong ipinapakitang layers tungkol sa tambalan ni Kim Chiu at Paolo Avellino, lalo na sa dynamics nila bilang public figures at sa connection nila sa fans. Una sa lahat, ito ay isang magandang cool-down moment pagkatapos ng isang malaking milestone tulad ng World Tour. Hindi biro ang ganitong klaseng proyekto. Physically at emotionally draining ito. Kaya yung simpleng pag-enjoy nila sa pagkain, parang simbolo ng pahinga, reward, at pagbabalik sa normal na ritmo ng buhay. Sa mata ng fans, nagiging mas human sila. Hindi lang artista na laging nasa stage o camera, kundi mga taong marunong ding magpahinga at mag-enjoy. Pangalawa, malaki ang epekto ng ganitong content sa fandom culture. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang projects lang. Importante na rin yung in-between moments, yung mga candid, relaxed at unscripted interactions. Dito mas nabubuo ang emotional investment ng fans. Kapag nakikita nila sina Kim at Paolo na nagbo-bond over food, parang mas nagiging authentic ang connection, kaya mas tumitibay ang suporta. Hindi na lang sila nanood, parang nakikisama na rin sila sa journey. Pangatlo, may strategic side din ito. Hindi man ito planado sa paraang corporate, pero ang ganitong posts ay nakakatulong sa kanilang personal branding. Ang pagiging foodie ay madaling i-market. Maraming opportunities ang pwedeng mabuksan tulad ng endorsements, collaborations sa restaurants, o kahit sariling content series. Sa showbiz ngayon, mahalaga ang versatility at ang lifestyle angle ay isa sa pinakamalakas na paraan para manatiling relevant. Pero may isang bagay na dapat ding tingnan ng maayos. Ang tendency ng fans na mag-interpret ng higit pa sa ipinapakita. Totoo na may kilig factor ang ganitong moments at natural lang yun. Pero mahalaga rin na ihiwalay ang realidad sa expectations. Hindi lahat ng sweetness o bonding ay nangangahulugan agad ng romantic development. Minsan, ang pinakamagandang appreciation ay tanggapin kung ano ang ipinapakita, isang genuine na samahan, whether professional man o personal. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa pagkain. Isa itong snapshot ng kanilang buhay pagkatapos ng isang malaking achievement, isang pause, isang reward, at isang pagkakataon para ipakita sa fans ang mas relaxed at tunay na side nila. At sa mundo ng showbiz, kung saan madalas ay controlled at scripted ang lahat, ang ganitong klaseng moments ang nagbibigay ng sariwang pakiramdam. Simple, pero tumatagos. May ilang dagdag pang anggulo na pwedeng tingnan sa balitang ito tungkol kina Kim Chiu at Paolo Avellino. Una, posible itong senyales ng transition phase nila pagkatapos ng World Tour. Karaniwan, pagkatapos ng malaking proyekto, may shift from high-energy performances to more laid-back moments.
Yung foodie content nila pwedeng maging bridge habang naghihintay ang fans ng next major project. Parang sinasabi nila, hindi pa kami nawawala, nandito lang kami, chill muna. Pangalawa, may cultural factor din dito. Bilang mga Pilipino, malaki ang papel ng pagkain sa bonding, family man, friends o kahit workmates. Kaya yung ganitong eksena, hindi lang basta casual, may emotional weight siya. Mas madaling makarelate ang audience dahil parte ito ng everyday Filipino life. Pangatlo, pwede rin itong mag-trigger ng fan engagement sa ibang paraan. Halimbawa, magtatanong ang fans, saan sila kumain? Ano ang in-order nila? Susubukan din nila yon. Dito pumapasok ang tinatawag na influence power ng celebrities. Kahit simpleng post, may epekto sa trends at consumer behavior. Isa pa, maaring maging hint ito ng mas relaxed na direction sa content nila. Imbes na puro grand gestures o pasabog, baka mas makita pa sila sa mga simply slice-of-life moments. At interestingly, minsan mas tumatagal ang impact ng ganitong klase ng content dahil mas totoo ang dating. At lastly, magandang paalala rin ito na hindi lahat ng noteworthy moments ay kailangang engrande. Minsan, yung simpleng pagkain, kwentuhan at tawanan, yun pa ang nagiging pinaka-authentic na highlight. Sa kaso ng Kim Pao, yun ang nagbibigay ng balance sa kanilang image, from big stage chemistry to small, real-life interactions. Kung susumahin, ang foodie moment na ito ay hindi lang dagdag balita. Isa rin itong pahiwatig kung paano nila pinapanatiling buhay ang koneksyon sa fans kahit tapos na ang isang malaking kabanata.